Nahalimo na iyon ng Roma ang simbahang Katoliko. Ang papacy, kahit nasa ibabaw, baka magmukha itong banal at inosente. At gayon din sa marami sa mga simbahang protestante. Paminsan-minsan ay nakakarinig ka ng mahalagang pinuno na biglang nasangkot sa isang sexual na iskandalo. At ano ngayon kung ano ang tunay na karakter ng mga organisasyong ito. At sa mga tuwid dito ay nagsasalita tungkol sa pakikiapid. Tama, ito ay walang magandang kahihinatnan. Ito ay isang perwisyo, ito ay isang bagay na mas mahusay, ito ay isang perversion ng imahe ng Diyos. Saan sa Genesis? Sinabi niya na nilikha niya ang tao sa kanyang sariling imahe. Lalaki at babae ang lumikha sa kanila. Kaya iyon ang naglarawan ng Diyos. Ngunit ang imahe ng hayop ay napakahayop. Sa makatuwid dito ay nilalarawan bilang isang hayop. Kahit anong gusto mong gawin, kahit anong maramdaman mo, isang hayop ang mararamdaman, sabi ng United Nations. Kaya ngayon ay bumalik tayo sa Revelation 13, kung saan tayo sa kasalukuyang panahon. Sa verse 15, sabi niya, "At mayroon siyang kapangyarihan na ang halimaw, ang Estados Unidos, ang pangalawang hayop na may tupa na parang itsura. May kapangyarihan siyang magbigay ng buhay sa larawan ng halimaw. At kaya muli ito ay nauugnay sa imaheng hayop. At nagdadala ng pagsamba sa halimaw. Na ang imahe ng halimaw ay dapat magsalita at maging sanhi. Kasi may dami ng hindi sumasamba sa imahe ng halimaw, dapat patayin at ito ay may kinalaman sa sentral na bangko. Mga digital na pera. Para ma-program nila ang iyong pera at programa, kung ano maaari mong gastusin at kung anong hindi mo maaaring gastusin. At ang pagpatay na ito. Madalas nating basahin ng mga bagay na ito, ibig sabihin magkakaroon. Isang malaking pagpatay sa lahat. Na hindi yumuko sa isang imahe. Pero iyon ang pinag-uusapan. Sa panahong iyon, pinapatay ka kung hindi ka nakakabili o makakagamit ang iyong pera. Kung may ibang kumokontrol kung debank ka. Masama talaga ang sitwasyon mo. Dahil hindi mo magagamit ang iyong pera, tumahimik ka. At iyon, ang tinutukoy ng pagpatay na ito sa kontekstong ito. Ang pananahimik ng mga taong iyon. Makita tayong nabuhay sa isang panahon. Hindi ito tulad ng madilim na panahon. Doon lang nila sinunog ang mga tao sa tulos. Ngayon sabi nila kinukonsinti natin ang lahat. Maganda ang itsura natin sa labas. Ngunit inaalis lang namin ang iyong paraan upang maimpluwensyahan ng mga sinuman. Iyong D-platform, mula sa YouTube o mula sa Facebook o saan man, dahil ayaw nilang lumabas ang mensaheng iyon. Kung nagsasalita ka laban o pagsisiwalat ng mga bagay ng halimaw, tulad ng ginagawa natin, maraming mga video ay hindi pa na ipapublish sa ngayon. Magandang punto iyon. Sabi ba nila na hindi nagbago ang simbahan? Anong nangyari noong Middle Age? Sa Dark Age? Sa pagsunog ng mga tao sa tulos ng tunay na tapat? Mga tagasunod ni Kristo, ito ay nagpapatunay ngayon na ito ay ibang anyo lamang, ngunit ang puso ng halimaw ay pareho lamang. At dinadala tayo nito sa kasalukuyang panahon. Kapag ang mga tao ay pinatahimik, at ang masamang imahe ng halimaw ay tinakda. At sa ngayon at gusto kong tumingin sa kaunting paghahayag. Kabanata 15. Dahil dito rin natin nakikita ngayong panahon, pagpasok natin ng puot ng Diyos dahil una,
Ito ay nagsasalita sa Revelation 15, versikulo 1 at nakakita ako ng isa pang tanda sa langit na husay at kahanga-hanga. 7 anghel na may 7 huling salot. Sapagkat sa kanila ay napupuno ang puot ng Diyos. At ngayon ito ay isang bagay na kung mababaw mo lang babasahin, baka hindi mo mahuli. Dahil niisip natin ang mga salot at agad nating naiisip na ibubuhos sila. Ibuhos mo ang mga vial ngunit ang mga anghel ay pumunta dito. At meron silang 7 huling salot. Pero ano muna ang nangyayari? Ibinubuhos ba sila? Sila ay napuno na mayroon silang kanilang mga tasa at napuno sila ng saro ng puot ng Diyos. At sa larawang ito, pinakita kung paano ito ang Orion Cup. Kung gagawin mo ito ay nauugnay sa ating mga lumang pag-aaral na nagpapakita ng oras kung saan napuno ang tasa ng puot ng Diyos. Ito ang panahong iyon mula 2015 at mamaya, noong nagsimula kami nakita namin ang dakila at kahangahangang tandang ito na nilarawan doon sa 7 huling salot na natupad sa langit. Noong Agosto 20, 2018. Hindi tayo naglalaan ng oras ngayon upang tingnan ang lahat ng iyon sa anumang detalye. Ngunit may isang bahagi na napakahalaga at may kaugnayan sa ating talakayan ngayon. Mayroon kaming ang 7 anghel, bawat isa sa kanila ay may kanilang bote. Lahat ay kinakatawan sa langit sa isang particular na araw na matagal na nating natuklasan. Ginawa natin ang koneksyong ito at nakita kung ano ang talagang nangyari sa langit at kaya iyon din mismo ang mahusay na kumpirmasyon ng Orion Clock. At sa oras ng ating pag-aaral, na direktang itinuro ang petsang iyon mula noon. At pagkatapos ay napagtanto natin habang itinitingala namin ang nagpapakita ng dakilang kahangahangang tandang ito, huling mga salot, at isa sa mga salot na yun ay ang ika-5 salot. Ipinapakita si Ophiuchus na nakaupo sa itaas ng isang nilalang. Isang hayop kung gusto mo, ang isang tao na nagsusulat ng isang hayop. At kung ano ang hawak niya. May ahas sa kamay niya. Ito ay Ophiuchus na tinatawag na tagapagdala ng ahas. Hawak niya ang ahas. At iyon ay tumuturo sa isang makabuluhang tao na nagsusulat ng isang hayop na eksakto. Ito ay si Pope Francis at siya ay may hawak na ahas. Sino ang kinakatawan? Satanas, at sa gayon ay nakikita natin sa huli. Ang lahat ng ito ay tumuturo sa taong ito na makasalanan. Nakasama niya si Satanas. At siya ang nakasakay sa halimaw. May 7 ulo at 10 sungay. Kaya doon, gusto kong magbahagi ng video. 6 na tinatawag na bato na umuusok sa imahe, tumutukoy sa larawan ni Nebuchadnezzar, at ang batong pinutol ng walang kamay, na tumama sa imahe, sa paanan, at sinira ang imaheng iyon. Kaya maglaan tayo ng ilang minuto at tingnan ang video na ito. At makikita mo kung paano si Ophiuchus ay konektado din kay Pope Francis.